Dear RATV Inspiring Stories, gusto ko lang ibahagi ang kwento ko kung paano ako natuto sa pagmamahal, sa pagkakamali, at sa mga lihim na hindi natin inaasahan. Itago niyo na lang ako sa pangalang Rina. Hindi madali para sa akin ang isulat ang kwentong ito. Matagal ko itong kinimkim dahil masakit balikan ang mga panahong akala ko tama ang lahat ng ginagawa ko. Pero unti-unti ko palang sinisira ang sarili kong tahanan. Hindi ko ito sinulat para husgahan ang asawa ko o ang aking sarili, kundi para ipakita ang realidad ng buhay mag-asawa. Na kahit may pagmamahal, maaari pa ring masira ang lahat kapag napabayaan. 5 taon na kaming kasal ni Carlo. Ako ay isang nurse sa pampublikong ospital sa lungsod, habang si Carlo naman ay merong maliit na cafe sa aming barangay. Sa umpisa, masasabi kong masaya talaga kami. Simpleng buhay pero puno ng pangarap. Sabay kami nangangarap, sabay kami nagsisimula. Nung bagong kasal pa lang kami, isa sa mga pinakaseryosong na pag-usapan namin ay ang pagkakaroon ng anak. Pareho naming napagkasunduan na wag muna kami mag-anak hanggat hindi pa kami nakakaipon ng malaki. Ayaw naming lumaki ang magiging anak namin na kulang o kulang sa mga pangangailangan. Kulang sa seguridad. Mahal, siguro kailangan muna mag-ipon tayo. Ito ang sabi ni Carlo noon. Oo, dapat nag-iipon muna tayo. Ito naman ang aking sagot sa kanya. Doon nagsimula ang matinding pagsusumikap namin. Ako, halos ibinigay ko ang buong oras ko sa ospital. Overtime, extra shifts, kahit gaano ako kapagod, tinatanggap ko. Sa isip ko, ginagawa ko iyon para sa kinabukasan namin ni Carlo. At si Carlo naman, halos araw-araw nasa cafe. Pinapalago niya ang negosyo. Halos wala na ring pahinga. Sa una, akala ko normal lang yun. Akala ko, parte lang ng sakripisyo. Hindi ko namalayan na habang iniipon namin ang pera, ay unti-unti naman naming nauubos ang oras para sa isa't isa. May mga gabing uuwi ako na tulog na si Carlo. May mga umagang aalis ako na hindi pa siya gising. Kapag nagkikita naman kami, ay pagod na kami pareho para mag-usap. Unti-unti, nawala ang kwentuhan, nawala ang lambingan, nawala ang simpleng tanong na, "Kamusta ka?" Isang gabi, nakita ko siyang tahimik sa sala. "Rina," sabi niya, "ganito ba talaga ang magiging buhay natin? Puro trabaho, tapos wala na tayong oras sa isa't isa?" Hindi ko alam ang isasagot ko noon. Ang alam ko lang, natatakot akong bumitaw sa plano naming mag-ipon muna. Kaya ang nasabi ko lang, "Konting tiis lang." Pero habang ako'y mas lalong nilalamon ng trabaho, si Carlo naman ay mas lalong nagbabad sa cafe. Hanggang sa may isang customer. Isang babaeng halos araw-araw bumabalik. Sa umpisa, simpleng order lang, hanggang sa nauwi na sa kwentuhan. Hindi yun agad sinabi ni Carlo sa akin. At ako naman, hindi ko rin agad napansin. Dahil abala ako, pagod ako, at akala ko ay okay lang kami. Sa cafe, doon niya unang naramdaman ulit na may taong may oras para makinig. May nagtatanong kung kamusta siya, may umuupo at hindi nagmamadali. Isang bagay na matagal ko nang hindi nagagawa. Hindi dahil mahal niya ang babae, kundi dahil naroon ang atensyon. Dumating ang araw na napansin ko na may nagbabago. Mas madalas siyang umiti sa labas kaysa sa bahay. Mas masigla siya sa cafe kaysa kapag kasama ako. Doon na pumasok ang takot, ang selos, at ang mga tanong. Ilang araw kaming naging malamig sa isa't isa
Walang sigawan, walang away. Mas masakit ang katahimikan. Hanggang sa isang gabi ay hindi ko na kinaya. Carlo, mayroon ka na bang iba? Tahimik siya. Matagal. Parang bawat segundo, hinihila ang dibdib ko pababa. Rina, pasensya na. Nagkamali ako. Doon niya na nga inamin ang lahat na nagkaroon sila ng relasyon. Hindi dahil sa pagmamahal, hindi dahil sa plano, kundi dahil sa oras. Alam mo, Rina, doon ko ulit naramdaman na may nakikinig sa akin. Yung may nagtatanong kung kamusta na ako. Ito ang mga sinabi ni Carlo. Na parang biglang gumuho ang mundo ko. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Umupo lang ako. At doon ko naramdaman ang bigat ng lahat. Ng mga gabing pinili ko mag-overtime. Ng mga araw na pinili kong ipagpaliban siya para sa salitang future. Galit ako sobra. Pero higit sa galit, may sakit at pagsisisi. Ilang araw kami hindi nag-usap. Pinutol ni Carlo ang relasyon dun sa babae. Hindi dahil nahuli siya, kundi dahil napagtanto niyang maling solusyon ang hinanap niya sa maling tao. At ako, unang beses kong tinanong ang sarili ko, kailan ba ako huling naging asawa? Hindi lang isang taong may plano. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Walang instant na patawaran. Walang mabilis na ayos. May iyakan. May katahimikan. May mga gabi na pareho kaming gising pero magkatalikod. Hanggang sa isang araw, nag-usap kami. Hindi bilang mag-asawa na galit, kundi bilang dalawang taong sugatan. Doon namin napagtanto na pareho kaming may kasalanan. Siya dahil naganap siya ng oras sa ibang tao. Ako dahil nakalimutan kong ang relasyon ay hindi nabubuhay sa plano lang, kundi sa araw-araw na pagpili. Ngayon, RATV, hindi ko sasabihin perpekto na kami. Hindi rin ako sigurado kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pero natutunan ko ang isang bagay. Hindi sapat ang pagmamahal kung hindi mo ito binibigyan ng oras. Maraming salamat, RATV Inspiring Stories, sa pagpili ng aking kwento at may bahagi ang aking buhay sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Rina.